At eto na nga mga tol, no? Tuluyan na ngang kumalas si Senator Amy Marcos sa alyansa para sa bagong Pilipinas at tatakbo na lamang bilang independent candidate, no? Sabi rito sa report, nadismaya umano siya sa proseso ng pag-aresto kay FPRRD at nangakong ilalantad ang mga isyung labag sa kanyang prinsipyo. Ito maganda rin kay Senator Amy Marcos, mga tol. No? Kasi kung makikita ninyo, maraming mga politiko na iba yung sinasabi noon, no, sa sinasabi ngayon, mga tol. Dati kalaban niya sa politika, grabe paninira. Ngayon, kasama niya sa isang alyansa o sa isang grupo, kaibigan na niya ngayon, mga tol. Maraming ganyan, mga kapatid. Hindi nila napanghahawakan yung kanilang mga sinabi noon. Buti sana kung walang video. Ngayon, napagkukumpara. Napagkukumpara. Pero eto, si Senator Amy Marcos, ang kanyang paniniwala, mga kapatid, ay hindi nagbago. At ang nangyari nga ay kumalas na talaga siya sa alyansa para lang talaga maipagpatuloy niya yung kanyang prinsipyong pinanghahawakan. Okay? So nothing against sa kanilang lahat, mga kapatid. Ang sinasabi ko lang sa inyo, iba etong si Senator Amy Marcos. Pinanindigan niya, mga kapatid. At hindi siya yung tipong nagpatay mali siya na lang. Campaign eh. Kailangan ko ng kasama, kailangan ko ng kaalyado, di ba? Baliwala sa kanya yun, no? Naging independent candidate na lang siya. Ito, panoorin natin to, mga kapatid, mula rito sa Net25. Amy Marcos kumala sa alyansa ng Bagong Pilipinas. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to, mga tol. Tuluyan ang kumalas sa alyansa para sa Bagong Pilipinas ng kasulukuyang administrasyon ang presidential sister at senadora si Amy Marcos at mananatili na lamang siyang independent candidate sa darating pong midterm election. Inamin ng senadora na nadismaya siya sa paraan ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaya siya nagdesisyong kumalas sa partido. So ito ay labag daw sa kanyang prinsipyo. Saan ko nakakita yan, mga tol? Ayan, nakasulat. Ayan o. Sa proseso ng pag-aresto kay FPRRD at nangakong ilalantad ang mga isyung labag sa kanyang prinsipyo. So wala nang hindi na importante kung kapatid niya ang presidente, mga tol. Basta labag daw sa kanyang prinsipyo, yun ay ilalantad niya, mga tol. No? So tuloy natin to. Samantala, nagbabala rin ang mambabatas na ibubunyag umano niya sa mga susunod pang araw ang kanya mga natuklasan na ginawa ng administrasyon na anyay salungkat sa kanyang paninindigan. Kunin natin ang live report ni Mean Corbera. Mean. Again, ito mga tol, tayo'y mga nanonood lamang, no? Mga ordinaryong mamamayan. Nakikita natin, mga kapatid, dalawang panig kasi yan eh. Merong sinasabi rin itong isang panig na to, may mga kasama rin silang lawyer, may mga kasama rin silang eksperto sa batas na nagsasabing labag nga daw sa ating konstitusyon at sa soberanya ng Pilipinas yung pagkakaaresto sa dating Pangulo. While dito sa kabilang panig, meron din silang mga eksperto, may mga lawyer din sila at nagsasabing walang nilabag ang gobyernong to sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Kaya kung titignan mo, mga tol, pareho silang nakapag-aral, pareho silang may alam, pareho silang eksperto, pero pareho silang naglalaban, mga tol. Tayo naman, mga ordinaryong mamamayan, hindi natin narating yung degree ng pinag-aralan nila, kinig na lang tayo. 'Di ba? Bandang huli naniniwala ako, mga tol, the truth will set us free. Sabi nga gano'n, no? Lalabas at lalabas din naman ang katotohanan. Kaya dapat don't burn the bridge. Sabi nga gano'n, no? Dapat wala ka sunuging tulay. No, para ano ka lang, gitna ka lang, wala ka dapat kampihan sa mga 'yan. Dahil di mo alam kung sino maghahari bandang huli eh. 'Di ba? Paano kung biglang maghari ito, inaway-away mo siya, yari ka. Paano kung kabilaan naghari, tapos inaway-away mo rin, o di yari ka. Gitna ka lang, no? Para safe tayo, no? Tuloy natin. Ali at Alex, tuluyan na ngang nilayasan ni Senator Amy Marcos ang binuong senatorial ticket ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya raw masikmura ang ginawang umano'y pang-aabuso ng administrasyon sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Tuluyan ng kumalas si Senator Amy Marcos sa alyansa para sa bagong Pilipinas ng administrasyon. Sa isang statement, sinabi ni Marcos na nadismaya siya sa patuloy na paninindigan ng administrasyon sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pag-invoke niya ng ehekutibo ng executive privilege at sub judice rule sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations ay malinaw na may itinatago ang administrasyon. Lalo lamang itong nagpapalakas sa hinala na maaring nalabag ang konstitusyon at nabawasan ang soberenya ng bansa sa pagdakip sa dating Pangulo. Kasi soberanya pinag-uusapan natin dito mga tol. Di ba nga tayo, todo vlog tayo tungkol sa West Philippine Sea. Ayaw natin isuko ang ating soberanya. Di ba? So anong kinaibahan kung ang nababawasan din dito is soberanya? Kaya nagbibigay din tayo ng reaksyon at gusto nating malaman kung ano ang katotohanan. Talaga bang natapakan ng ating soberanya sa pagkakaaresto sa dating Pangulo? Kasi dito siya nagkasala sa Pilipinas batay sa mga akusasyon sa kanya. Di ba? Crime against humanity. Hindi naman sa dahig, hindi naman sa Netherlands. Sino ba ang kanyang mga ipinapatay daw, di ba? Mga Pilipino. So dapat dito siya lilitisin. Siyempre, ang pagtatanggol mga kapatid ng mga tao, ayaw ngang magsampa ng kaso rito Hindi nga siya sinasampahan ng kaso rito sa Pilipinas. Paano siya lilitisin dito? Wala nga nagsasampa ng kaso, walang gustong duminig. Problema nga talaga naman yan mga kapatid, di ba? So nung mga panahon 2017 ata, hindi ako nagkakamali, no? Ewan ko, correct me if I'm wrong, kung anong taon yun, wala na ring nagawa si dating Senator Trillanes. Sa ibang bansa na lang siya nagsampa ng kaso sa dahig sa ICC. Diba? At nagsimula na ngang imbestigahan ng ICC ito si dating Pangulong Duterte at ang ginawa naman ni Digong is kumalas siya, winidraw niya ang Pilipinas sa pagiging part o member ng ICC para mawalan na sila ng jurisdiction tungkol sa atin. 'Di ba? Kumbaga nag-resign na tayo. So pag nag-resign ka na sa isang kumpanya, hindi mo na ako pwedeng utos-utusan, hindi mo na ako pwedeng sitahin, hindi na kita boss, hindi na kita kumpanya. 'Di ba? Nag-resign na ako sa iyo. Tayo umalis na tayo dito sa ICC. Wala na sila dapat pakialam kung ano man ang nangyayari dito sa Pilipinas. Diba? Wala na silang pakialam kasi nga humiwalay na tayo Pero ang sinasabi, etong ICC may jurisdiction pa rin doon daw sa mga panahon na sakop pa nila tayo. Diba? Doon lang sa period na yon na sakop nila tayo, yun ang gusto nilang imbestigahan mga tol. At ipinadaan nila yan sa Interpol. Na yun naman ang naging paraan o naging dahilan ng ating gobyerno para tuluyan nang arestuhin itong dating presidente. Yan ay batay sa aking pagkakaunawa sa mga nangyari mga tol. Pero may mga nagsasabing hindi pa rin daw tama yung pagkakaaresto. Dapat daw dinala daw muna yan sa korte dito sa Pilipinas at hindi parang pagkakuha sa airport, isinakay ng eroplano, dinala na agad doon sa dahig. Dapat daw dito, dadalhin muna daw yan, ihaharap daw muna siya sa korte dito sa Pilipinas. Yun ang dapat na tamang proseso. Sino may sabi? Maraming mga lawyer dito mga tol, maraming mga matatalino, mga nakapag-aral, mga bihasa sa batas. Sila mismo nagsasabi na ganun daw talaga ang damang proseso. Mga tol, sila may sabi na nakikinig lang naman tayo. Tuloy natin to. Sabi ng senador, ilalahad niya sa mga susunod na araw ang mga natuklasan niya na ginawa ng administrasyon na salungat sa kanyang paninindigan at prinsipyo. Hindi niya raw magagawang mangampanya at tumungtong sa entablado kasama ang iba pang miyembro ng alyansa. Yan, halimbawa, ito katulad ni Manny Pacquiao mga kapatid, kalaban ni PBBM yan sa pagka-presidente nitong 2022 mga tol, di ba? Alam nyo naman kung ano-ano rin, wag na natin talakayin yun mga kapatid. Pero ngayon, tingnan mo, Alyansa Bagong Pilipinas na, di ba? Tuloy natin. Yun ang naman yung totoo, di ba? Hindi naman paninira yun. Nasa video rin naman iba yung sinasabi dati ni Manny Pacquiao kay PBBM sa sinasabi niya ngayon, di ba? Pero si Amy Marcos, kese hodang kumalas ako basta labag sa paninindigan ko, di ba? Medyo okay din yun sa ganong klaseng ugali. Sa entablado kasama ang iba pang miyembro ng alyansa na ikinakampanya ng administrasyon. Yung iba kasi susuka tapos kakainin din nila yung sinuka nila.
Gaya ng kanyang naunang pahayag, sinabi ni Marcos na magiging independent candidate siya dahil higit sa anumang pakinabang sa politika, dapat manaig ang soberenya ng bansa at pagbibigay ng katarungan sa bawat Pilipino. Sa 11 campaign sorties ng alyansa, 5 beses lang sumama si Marcos, kabilang na sa Iloilo, Pasay, Bacolod, Dumaguete at Camarines Sur. Hindi na siya dumalo sa 2 rally noong nakaraang linggo sa Cavite at Laguna matapos ang pagdinig ng Senado sa isyu ng pagpapaaresto sa dating Pangulo. Hindi na rin binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos ang pangalan ng kapatid at tinanggal na rin ang kanyang mga posters sa kanilang campaign sorties. Ibang issue na yan. Galang naman raw Samaan ng loob. ng alyansa ang desisyon ng senador. Good luck sa kanyang kampanya rin ang mensahe ng kanilang campaign manager na si Navotas Congressman Toby Tiangco. Samantala kinansela ng alyansa ang 2 nakatakdang campaign rally ngayong linggo sa Pampanga at Malolos sa Bulacan. Sabi ni Tiangco wala raw itong kinalaman sa pag-atras ni Marcos. Sa halip, karamihan sa kanilang mga pambato inimbita para sa pagsisimula ng kampanya ng mga lokal na kandidato. Si Senador Robin Padilla naman, plano nang bumalik sa Pilipinas para tulungan ang mga kapartido sa PDP laban sa kanilang pangangampanya. Ang senador ay nasa Netherlands mula pa noong March 12 para tignan ang sitwasyon ni dating Pangulong Duterte. Di na rin naman makikita dun eh. Kahit naman nandun siya, di naman niya makikita eh. Ito rin ang tumulong kay dating Executive Secretary Salvador Miljaldea para madala ito sa ospital matapos siyang mag-collapse. Pero alam niyo mga tol, si Senator Robin Padilla is napakalaki talaga ng utang na loob sa dating Pangulong Duterte. Kaya hindi natin siya masisisi kung bakit ganun na lamang yung kanyang pag-aalala at talagang pagbibigay atensyon sa dating Pangulo. Alam naman natin mga tol, no, si dating Pangulong Duterte ang nagbigay ng pardon dito kay Senator Robin Padilla. Absolute pardon ba? Correct me if I'm wrong again mga tol, no? Hindi ko na maalala. Pero si dating Pangulong Duterte ang nagbigay ng tuluyang kalayaan dito sa Senator Robin Padilla. Kaya ganito talaga yung kanyang pagmamahal, no, sa dating presidente. Kahit naman siguro ikaw, no, kung gawang ka ng mabuti, talagang hanggang dulo mga tol, ipaglalaban mo. Alex, sa pinakahuling survey ng SWS, si Senador Marcos ay nasa pang-16 na posisyon sa mga kumakandidato sa pagkasenador. Bukas, Medyo malayo inaasahan siyang magsasalita ulit sa publiko sa pamamagitan niya ng kanyang ipinatawag na press conference. Nasa pang 16 na position si Senator Amy sa survey. Well, survey lang naman yun. Alex. Okay, kanina nga, bagamat natanong natin ang ilang mga kapartido ni dating Pangulong Duterte na sa PDP laban slate, pero tumanggi silang magbigay ng anumang mga reaksyon tungkol po dyan sa pagkalas ni Senadora Amy Marcos. Sa tingin ba ni Senadora na ang kanyang pagkalas ay maaring tumaas ang kanyang survey sa ginawa nito? Natanong na ba natin siya? Yan ang itatanong natin sa kanya bukas, Alex. Pero may mga ugong din na balak siyang ampunin ng PDP laban. Pero wala pang opisyal na mga pahayag tungkol dyan. Ay. Oo. Kung ako lang mga tol, hindi. Dapat hindi ka magpapaampon, Senator. Kung ako lang naman natatanungin. Pero ano naman yun, wala namang bilang yung opinion ko. Opinion ko lang naman yun eh. Diba? Kasi mga tol, may ano na yan, politika na yan pag nagpaampon siya doon, di ba? At yung sinasabi niya na meron siyang ibubunyag, ano kaya yun na magugulantang ba ang buong bayan dyan? Yan ang ating aabangan, Alex. Pero sa nakaraang pagdinig nga ng Senate Committee on Foreign Relations doon sa issue ng pagpapaaresto kay dating Pangulong
Rodrigo Duterte, siya yung naglantad ng mga dokumento tungkol doon sa paraan at mga ginawang pagpupulong ni Pangulong Bongbong Marcos at ng kanyang mga miyembro ng gabinete kung saan itinago sa publiko yung detalye at kung saan dadalhin ang dating Pangulo. Okay, maraming salamat sa iyo. Alright mga kapatid, so malinaw naman ito mga napanood natin. Ayoko na magdagdag ng komento lalo na doon sa mga bagay na hindi pa naman ay sisiwalat. Anyway, bilang isang Pilipino mga tol, ano ang masasabi mo dito sa mga issue na napanood natin ngayon tungkol nga sa pagkalas ni Senator Amy dito sa alyansa ng Bagong Pilipinas, no? Sa tingin mo ba okay lang na manindigan siya sa kanyang prinsipyo, no? Labag sa kanyang prinsipyo 'di ba? Bakit ka mananatili sa isang poder kung para naman sa iyo is labag? Kumbaga, naikipagplastikan ka na lang sa kanila para lamang sa iyong political career, 'di ba? Dapat umaano pa rin talaga yung prinsipyo mo kasi magandang halimbawa 'yun para sa mga Pilipino at nakikita natin na sino ba talaga yung may paninindigan. Diba? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.